So eto na mga kaibigan sa naging laban nga po kahapon ng strong group athletes ng Pilipinas kontra dito sa Team A ng Chinese Taipei or Taiwan. No? Finals po yun ay nakita nyo naman kung paano nakasabay ang ating kupunan. Maraming lumalabas na issue ngayon mga kaibigan dahil nga po muntik ng matalo ang ating strong group athletes, especially doon nga po sa fourth quarter. Dahil maraming nakapansin si Makolo no or si Simak no ay binenta po yung laban. So papaano ko nasabi at papaano nasabi ng ating mga Pilipino no, mga kababayan natin, nabenta po yung naging laban. Very obvious yung laruan po nitong si Simak ay ibang-iba nung mga naunang laban no ng ating strong group athletes. At lumabas din po yung issue na kukuhanin nga pong naturalized player ng Taiwan etong si Simak no at meron nang nakaamba na offer. So kapag ganun ang nangyari, nawawala sa momentum mo, nawawala yung mood na maglaro nitong si Simak at parang nangyayari sige-sige na lamang po. Inaasahan pa naman po siya ng strong group athlete natin na talagang magbibigay ng puntos so makakagawa ng magandang highlights, pero ang nangyayari parang walang kagana-gana yung kanyang laruan and very obvious na benta po talaga yung kanyang ginawang laban kontra nga po sa Chinese Taipei. Buti na lamang po yung ating mga Filipino player no, tulad na lang ni Kipe Ravena, si Renza Bando no, at yung iba pa maaasahan po natin mga kaibigan, si RJ Abarientos no, kahit papaano nadadala po nila yung team. Do yung ibang mga import natin dito sa SGA ay hindi naman benta yung laban nila, pero ang naging laban doon 8-5 no, parang ganon. Kasi kakampi natin dito kalaban din natin no. Ang nangyayari kasi mga kaibigan, kapag ganitong sistema, gumagawa talaga ng paraan ang Chinese Taipei para matalo strong group athlete ng Pilipinas. Pero nakita nyo yung ilang mga highlights talaga, masasabi ko na ayun ay kumpirmadong binentang laban ni Simak. So ito yung lang updates natin no. Pakinggan nyo po, parehas pong walang talo yung dalawang kupunan na ito no, etong Pilipinas at itong Taiwan. So nakita naman natin maganda yung laban po mga kaibigan dito po sa first quarter. Talagang mainit po mga kaibigan, ang lakas po ng offense at depensa nito pong Taiwan, pero syempre hindi nagpatalo no ang strong group athlete ng Pilipinas natin. Nung first quarter hindi natin mapredict kung sino po yung mananalo. Dikitan lang po talaga yung score at talagang hindi sila nagkakalayo. Unlike po sa mga huling laban po ng strong group athlete ng Pilipinas ay talagang first quarter pa lang makikita mo na matindi o malaki na ang kalamangan po no nitong strong group athlete natin no. Talagang double digit na po agad first quarter pa lamang. Pero dito po sa Chinese Taipei Team A, mahirap po mga kaibigan. Nahirapan na ating kupunan mga kaibigan no. 12-16 na naging score sa first quarter, at pagdating ng second quarter mga kaibigan dito no, akala po natin matatambakan na talaga natin ng sunod-sunod no. Ito pong kupunan ng Chinese Taipei no, yung Team A. Pero nakita nyo, nagiging consistent po yung mga player nila, kaya pala naging 7-0 no, wala rin talo, undefeated din etong Taiwan na Team A dahil talagang magaling din po sila. Magaling din naman yung kupunan natin no, pero nakita nyo, consistency is the key talaga sa paglalaro ng basketball. Nakasabay ang ating strong group dito sa Team A po ng Chinese Taipei sa second quarter. Nakahalamang po tayo ng ilang puntos dyan. Pero pagdating ng second half, dito nga po sa third and sa fourth quarter ng game, medyo nagkaroon po ng problema mga kaibigan. Nakita naman natin yung diferensya po ng experience na meron po dito sa Chinese Taipei kung ikukumpara po sa ating strong group athlete ng Pilipinas no. Ibang klase po talaga mga kaibigan. Third quarter, 2 minutes na lamang ang natitira no, ilang minuto lang no, 3 points lang ang kalamangan po ng strong group athlete ng Pilipinas at talagang kinakailangan makascore tayo dito dahil baka habulin po sa fourth quarter nitong Chinese Taipei. At eto na nga po, pagdating nga po ng fourth quarter, nakita naman natin mga kaibigan, napakainit ng laban. Kitang-kita nyo yung offense at depensa ng strong group athletes ng Pilipinas, pinapalakas nila, dino-double time po nila mga kaibigan, dino-double time nila etong kalaban. Samantalang Chinese Taipei Team A ganoon din ang ginagawa. Kapag napupunta po yung bola sa Pilipinas, talagang hindi nila pinapakawalan, nilalapitan po agad nila para hindi po makatira ng tres no etong Pilipinas no. Ibang strategiya po talaga. Kapag nakakapuntos, nakakalamang po itong Pilipinas no, nagsunod-sunod ang mga puntos nila, nagpapa-time out po yung coach or head coach po ng Chinese Taipei. Ganoon din pong ginagawa ng Pilipinas mga kaibigan. Kapag nakakalamang na, bumababa na po sila sa 5 puntos ang kalamangan ng Pilipinas,
nagpapatawag na po ng timeout si coach, no, head coach ng strong group athletes natin, which is nagiging effective yun, nakakapagpahinga ng kahit papaano ang ating kupunan. Pero nakaka-proud po dahil si Renza Bando kahit papaano maganda yung performance, si RJ Abarientos, nakita nyo naman si keeper, mga solid Pinoy yan mga kaibigan, mga pure-blooded yan na talaga nagbigay ng karangalan, no, yung makapasok lamang dito sa finals ay malaking achievement na po yan sa bansang Pilipinas. So mga kaibigan, marami pa po tayong kaganapan. So patuloy ko po kayong i-update and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po bilang suporta sa channel. Thank you very much po mga kaibigan.